Nadako na po tayo sa ating aralin ngayon at ang lesson po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na kalayaan mula sa kasalanan. Ang mga bersyon ng Biblia na ating gagamitin mga kapatid ay isinulat na po natin dito sa bawat slides. Ito na po mga kapatid ang ating pinaka 23rd na lesson sa ating ginagawang serya ng mga lesson sa ating ginagawang pag-aaral sa aklat na kung tawagin ay The Gospel According to John o ang Ebanghelyo ayon kay Juan. At ang coverage po natin ngayon mga kapatid ay ang John 8:31 hanggang 38. Kung hindi ninyo nasubaybayan at nais ninyong i-share yung mga nakaraan lesson natin, so ilan bali yun? 22 lessons yun. Pang 23 na tayo ngayon. And nandito lang yun mga kapatid sa Facebook. No? So, sa huling talata sa 1, sa chapter 8, nung nakaraan ay nabasa natin dito sa 8:30. 31 tayo ngayon yan. So, ang huling talata natin, 30. Doon sa coverage natin. So, sa 8:30, papaalala ko lang sa inyo sapagkat ito'y karugtong. Karugtong pa rin ito ng pagsasalita ng Panginoon Kristo sa maraming mga tao doon sa loob ng temple, sa loob ng vicinity o ng compound ng templo. Maraming nakikinig sa kanya. Ito sabi rito sa Tagalog ang Biblia sa 8:30 nung nakaraan. Ang sabi rito, samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito, ay maraming nagsisampalataya sa Kanya. So dito mga kapatid, nakita natin sa pangangaral ng Panginoong Kristo, ano ba yung eksenang ito? Ito yung pagkatapos ng di ba, ng pista ng mga tabernakulo na nangaral siya doon sa Court of the Women na maraming tao ro, mga lalaki at mga babae, pinakamalawak na lugar yun sa compound ng temple. So, nung siya magsalita, sabi rito sa talata, marami siyang pinangaral doon, no? Marami ang nagsisampalataya sa kanya. Nang dahil sa ginawa niya pangangaral, nagkaroon ng pananampalataya ang maraming mga Hudyo na nandun. Ano ba yung kanyang sinalita ron? Kung matatandaan ninyo mga kapatid, doon ay sinabi niya na siya ang ilaw ng sanlibutan at sinabi niya rin na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagpapatotoo, sa kanyang meron pang ibang nagte-testimony o nagtitestify para sa kanya. Yun ay walang iba kundi ang Amang Diyos mismo ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo. So si Jesus, pati yung Amang Diyos ang nagpapatotoo para kay Jesus. Na Na siya ang ilaw ng sanlibutan. Na siya ang Mesyas na ipinangako ng Diyos sa matandang tipan. Na siya ay galing sa walang hanggan at pupunta sa walang hanggan. Na siya ang dapat sampalatayanan ng mga tao upang ang tao ay mapatawad sa kasalanan at huwag mamatay na kasama pa ang kanyang kasalanan ng kasalibingan. Lahat ng kanyang ipinangaral dito ay totoo at hindi niya gawa-gawa lamang dahil lahat ng ipinangaral niya ay galing mismo sa Amang Diyos. At habang siya ay nagsasalita ron, sa ngayon dito sa talatang ito, ay maraming mga nakapakinig ang nagsisampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yung sumunod na eksena dyan, tuloy-tuloy ito mga kapatid, dito sa ating aralin ngayon, sa verse 31 na hanggang 38. Mahaba kasi ito mga kapatid yung pagsasalita ni Jesus dito sa kapitulong ito. Sa parehong eksena lamang yan mga kapatid, isang pangyayari lang yan. Hindi nga lang natin maibuhos lahat, biro yun, hanggang verse 59 ito kukunin lang natin hanggang verse 38 lang ngayon, no? So, dito mga kapatid, ang Panginoon ay nagsasalita nga sa maraming mga Hudyo, nandun pa rin sa area ng templo. At maraming tao doon, mga lalaki at mga babae, nandun. Nandun din yung mga leader ng mga Hudyo, yung mga Pariseo, may mga oposisyon doon na nakikinig. Nakita natin sa talata kanina na maraming nagsisampalataya sa ating Panginoon Jesus. At so, halo-halo ang crowd dito. Ngayon naman, sabi doon sa huling talatang binasa natin noong nakaraan,
marami ang nagsisampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagsasalita. At ngayon naman mga kapatid, magsisimula itong pag-aaral natin doon sa sinabihan ng Panginoong Hesukristo, yung mga nagsisisampalataya sa Kanya. So ito ang mensahe para sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kasama tayo rito, sinasabi natin na tayo nananampalataya kay Jesus. Meron kasing napakahalagang bilin ang Panginoong Hesukristo, kaugnay sa ating paksa, no? Yung kalayaan mula sa kasalanan. Napakahalaga nito mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, ito ang dapat natin gawin. Katulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi rito sa 8:31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya. So hinarap naman niya kasi alam naman niya kung sino-sino yung mga nananampalataya sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. So alam niya na may mga nananampalataya sa Kanya ron. Kaya ito ang bilin niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. At namnamin natin ito, ariin natin na parang tayo ang kausap ng Panginoon dahil tayo nananampalataya kay Kristo. Ano ang bilin ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya? Ang sabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Yan mga kapatid, huwag natin kakalimutan yan. Napakahalagang bagay yan na lumalabas na hindi po pwedeng sasabihin lang natin na tayo'y sumasampalataya para tayo maging alagad ng Panginoon. No? Kung titingnan natin, sabi, kung kayo'y mananatili sa aking salita, ano ibig sabihin nananatili sa salita ni Kristo? Ito'y nangangahulugan na pag sinabing nananatili ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy ka, continuous, yung ginagawa mong pakikinig at hindi natatapos sa pakikinig pag sinabing nananatili. Ibig sabihin nun, merong pagtupad sa salita ni Kristo. Dapat ay naniniwala ka sa salita ni Kristo kung sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya. Di ba? Sabagat kung kayo'y mananatili, paano mananatili ka sa salita ni Kristo kung hindi ka naman naniniwala sa salita ni Kristo? Kaya madalas kong sabihin ang isang Kristiyano ay hindi po pwedeng walang Biblia. Hindi pwedeng hindi nag-aaral ng Biblia. Dito pa lang nakita natin ang halaga ng salita ni Kristo. Yung salita ni Kristo, ibig sabihin mga aral niya, mga doktrina niya, mga pangaral niya. Kinakailangan manatili tayo ron. Ano ang napapatunayan ng isang tao kapag siya'y nananatili sa salita ni Kristo? Ang sabi doon sa sumunod na pararalang binasa natin, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Yan ang katunayan, yan ang ebidensya na ikaw ay tunay na alagad ng Panginoong Kristo kapag ikaw ay nananatili sa salita ni Kristo. Nakalulungkot sa bayan natin mga kapatid at hindi lang sa bayan natin, sa buong daigdig. Marami nagsasabi na sila ay mga Kristiyano pero ayaw ng salita ni Kristo. Hindi naniniwala sa Biblia, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi po pwedeng ganon. Sapagkat ang tunay na alagad ng Panginoon ay nananatili sa salita ni Kristo. Yan ang tunay na alagad. Alam niyo yung tunay na alagad, yung salitang alagad, ang katumbas lamang ng salitang alagad ay Kristiyano. Alagad ni Kristo. Christian. Ang root word nun ay Christ. Christian. Christian. Di ba? At alam niyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang unang banggit ng Biblia ng salitang Kristiyano ay talagang tumukoy sa mga alagad ni Kristo. Dito yan mga kapatid, ng panahon nila Apostol Pablo sa mga Gawa 11:26. Nung bago-bago pa lang si Apostol Pablo nito. At sabi nito, nang siya'y, si Pablo yan, nang siya'y kanyang matagpuan, ibig sabihin, natagpuan siya ni Bernabe, so, sa context niya, no? Sila yung tinutukoy dyan. Ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Isang lugar yan, sa Asia Minor. Maraming Christians yan. At nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia, yung church. Hindi yan yung iglesia katulad ng pinangangalandakan ng iba ngayon. Iglesia, mga grupo ng mga mananampalataya yan, isang grupo ng mga mananampalataya doon sa Antioquia. Tapos, at nagturo sa napakaraming tao, sila Pablo. At sa Antioquia, ang mga alagad, ay pinasimulang tawaging mga
Kristiyano. So yan po mga kapatid, ang kauna-una ang banggit ng Biblia ng salitang Kristiyano. At ang mga tinawag na Kristiyano dito ay mga alagad doon sa Antioquia. Alagad nino yan. Sa context niyan, alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinatawag na Kristiyano ang isang tao ay dahil siya ay alagad ni Kristo. Hindi Kristiyano nang dahil lamang na nabinyagan o kaya'y tinawag kang binyagan, Christian ka na. Dahil lang ba sa binyag, kaya tayo naging Kristiyano? At alam niyo mga kapatid, ang binyag o yung bautismo na tinatawag ay hindi requirement para ikaw ay maging Kristiyano. Kundi baligtad, ang isang Kristiyano ay nananatili sa salita ni Kristo at ang isang tao kapag Kristiyano na, kapag ikaw ay alagad na, doon ka lang maaaring binyagan. Baligtad doon yung nangyayari sa paligid doon natin, mga kapatid. Ang nangyayari sa kultura natin, ginawa nilang entrance sa Christianity, yung binyag. Kaya sanggol pa lang, binibinyagan. At kung uukatin ninyo ang kasaysayan, mga kapatid, ang pagbibinyag ng sanggol sa buong Biblia ay wala kang mababasa. Sapagkat ang binibinyagan sa Biblia ay yung mga alagad, yung mga naaralan na ng salita ni Kristo, nananatili sa salita ni Kristo, sumasampalataya sa salita ni Kristo. At yun hindi magagawa ng sanggol. At sa kasaysayan nga, mga kapatid, bukod wala yan sa Biblia, sapagkat ang Biblia ay halos natapos noong unang siglo. So pagkatapos ng susunod na 100 taon, wala pa rin binyag ang mga sanggol. Pagpasok lang ng ika-300 taon ng ating kalendaryo. So halos 300 years after na matapos na ang Biblia, doon lang naimbento ang pagbibinyag ng mga sanggol. So, ang dahilan nila, marami silang dahilan. No? Iniisip nila, ang binyag ay entrance para maging Christian ka. Kaya alam nyo, nangyari sa bansa natin, na-share ko na rin ito. No? Doon sa Cebu, bininyagan sila Dato Humabon, di ba? Nang hindi naman nadoktrinahan, na hindi naman talaga sumasampalataya kay Kristo. Nakita nyo, no? For political reason, political lang ang dahilan nun. Kung bakit nagpabinyag si Dato Humabon, hindi naman talaga siya sumampalataya na si Kristo ang kanyang Panginoon na tagapagligtas. Nakita nyo, no? Tapos sinutusan niya yung kanyang buong barangay na magpabinyag. Nakita nyo, no? Ganon naging Kristiyano daw yung ating bansa. Alam nyo, sa pagtuturo ng Panginoon sa Kristo, dito sa Mateo 28, verse 19, bago umakyat ang Panginoon sa Kristo sa langit, sa bago ang Biblia, ang sabi, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, pansinin ninyo yung talata. Sa paghayo ninyo, ibig sabihin, sa paglalakbay nyo dito sa sanlibutan ito, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So, ano yung unang utos? Gagawing alagad. Ibig sabihin, gawin mo munang Kristiyano. Gawin ninyong Kristiyano o gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tao. Tapos anong gagawin? Doon sa mga magiging alagad, ang sabi, bautismoan ninyo sila. Sino yung sila na tinutukoy niya sa talatang yan? Di yung mga magiging alagad. Nakita nyo, no? Ang binabautismoan yung mga alagad. Kaya baliktad, di ba? Kinakailangan maging alagad ka muna bago ka binyagan. Hindi yung bibinyagan ka para maging alagad ka. Kinakailangan maging Kristiyano ka muna bago ka bautismohan. Hindi ka magiging Kristiyano nang dahil sa bautismo. Naging Kristiyano ka dahil ginawa kang alagad. Ano ba'y alagad? Ang sabi ng Panginoon Kristo doon sa unang talatang binasa natin, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung gayo'y tunay kayong mga alagad ko. Sino yung alagad ni Kristo? Yung nananatili sa salita ni Jesus. Ito yung example, mga kapatid. Naisingit ko lang yan sapagkat alam ko, maraming ang nakikinig sa atin, lalo sa bansa natin, ang akala, yung binyag, yun ang entrance para maging Christian ka.
Hindi, maauna mo nang manampalataya ka. Maauna mo nang ikaw ay maging alagad. Katulad itong binautismo dito sa Gawa 8:36. Dito nangaral si Felipe, isang alagad yan ng ating Panginoong Hesukristo. Nangaral siya, may kausap siya rito. Ang tawag sa kausap niya ay eunuko. Sa kanyang pangangaral, nakasakay sila sa karwahe, naglalakbay sila, habang naglalakbay, nangangaral siya tungkol kay Jesus. Pag binasa niyo yung mga talata bago dumating dyan sa Gawa 8:36, ang ipinangaral ni Felipe ay tungkol kay Jesus. Hindi tungkol sa kung ano-ano pa mga grupo-grupo. Tungkol sa pananampalataya kay Kristo ang kanyang ipinangaral dito. Ngayon, ang sabi dito sa talata, sa kanilang pagpapatuloy sa daan, dahil naglalakbay sila, nakasakay sila sa karwahe, nakarating sila sa may tubig. Nakakita na may tubig. At sinabi ng eunuko, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismohan? So itong eunuko na to, itong magpabautismo. Sa pangangaral ni Felipe, naisip niya na magpabautismo nung makarating sila sa may tubig. Ano ang sagot ni Felipe? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. So yan ang kondisyon. Kailangan nananampalataya siya. Kung nananampalataya ka, sige, pwede kang bautismohan. Parang ganyan lang yan. Ano naging pananampalataya nung eunuko na to, nakausap ni Felipe? Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Yun ang kanya naging pananampalataya, na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Parang yun sa Ebanghelyo ni Juan, di ba? Ang purpose na Ebanghelyo ni Juan ay kaya na isulat ito, yung Gospel according to John na pinag-aaralan natin, upang yung mambabasa ay magkaroon ng pananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo. Siya yung Mesias at anak ng Diyos. At sa ating pagsampalataya, magkaroon tayo ng buhay sa pangalan ni Jesus. Di ba? Yun ang purpose ng Gospel according to John. Tugman-tugma sa naging pananampalataya ng eunuko na to na gustong magpabautismo. Kaya nangyari, nabautismohan siya sa sumunod na talata. Inutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. So yan ang alagad, mga kapatid. Alagad muna bago bautismo. Pero bago ka maging alagad, ang sabi rito ng Panginoon, kung kayo'y mananatili sa aking salita. Napakahalaga ng salita ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung ang isang tao ngayon ay tunay na alagad na ng Panginoong Jesucristo, ano ang nagiging kalagayan niya? Yan dito natin kinuha, mga kapatid, yung diwa ng ating title, Kalayaan mula sa kasalanan. At sabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo'y mga alagad ko at, sumunod na talata, at inyong malalaman ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kailan mo malalaman ang katotohanan? Ang sabi, atras tayo ulit, kung kayo'y mananatili sa aking salita. Tunay nga kayo'y mga alagad ko at malalaman at inyong malalaman ang katotohanan. Malalaman natin ang katotohanan kapag tayo ay nanatili sa salita ni Jesus at tayo ay naging alagad ng Panginoong Hesukristo. At ang katotohanan yan, na yan, mga kapatid, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, sa inyo. So para mapalaya tayo, mapalaya saan yan? Tungkol sa kasalanan yan. Makikita nyo mamaya. Kaya ang title ng lesson natin kalayaan mula sa kasalanan. Hindi kalayaan pampolitika yan. No? Hindi kalayaan na physical yan. Kalayaan mula sa kasalanan. Mamaya po makikita natin. Ngayon, sumagot ngayon yung mga nakikinig. Kasi kausap ng Panginoon yung mga nananampalataya. Pero alam natin, maraming tao ron. So sumagot yung maraming tao, yung ibang tao ron na bystander. Hindi naman sila yung sinasabayan ng Panginoon. At sinasabayan ng Panginoon yung mga mananampalataya. Eto, may nakadinig, siyempre. Sumagot sila
sa kanya. Yung sila rito, mga kapatid, hindi mga sumasampalataya to. Kasi pag binasa natin yan hanggang doon sa matapos ng kapitulo, mula rito hanggang sa matapos yung chapter 8 sa verse 59, mga mga kontrapelo to, mga kontrabida to. Ito yung mga oposisyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ito sabi nila, sumagot sila sa kanya, kami mula sa binhi ni Abraham. Ibig sabihin, lahi kami ni Abraham. Alam niyo sa mga Hudyo, malakas ang impact nung pag sinabing kami binhi ni Abraham. Yun ang palagi nilang ipinagmamalaki. Na sila'y binhi ni Abraham. Katumbas yun na sinasabi nila na binhi sila ni Abraham, na sila'y sa Diyos, na ang kanilang ama ay Diyos. Yun ang katumbas nun, na kami kumikilala sa tunay na Diyos. Binhi kami ni Abraham. Sapagkat ang Diyos inangako kay Abraham na siya'y magiging dakila ang kanyang bansa, magiging dakila ang kanyang lahi, pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan niya. At talagang yung lahing Israel pinagpala, pero nagkaroon ng mga problema, di ba? Sa kasaysayan. Pero iba yung impact nito sa mga Hudyo pag sinabing sila binhi ni Abraham. At ang claim nila, binhi sila ni Abraham. At kailan may hindi pa naging alipin ng sino man. Bakit mo sinasabing kami magiging malaya? Nakita nyo, no? Totoo ba yan sinasabi nila? Na kailan may hindi pa naging alipin ng sino man? Alam nyo, hindi mo totoo yan Kasi maski tayo alam natin na sa kasaysayan, naging alipin sila sa Egypt sa loob ng ilang daan taon. 400 years. Tapos naging alipin sila 70 years sa Babylonia. Sinakop sila ng Syria. At ngayon, habang nagsasalita sila, under sila ng Roman Empire. Kaya hindi yung totoo. Na sila'y, na sila'y hindi kailanman naging alipin ng sino man. Pero, halimbawa, mga kapatid, tanggapin natin. Halimbawa, tanggapin natin kahit hindi natin sinasang-ayunan na sila'y hindi naging alipin. Pero hindi yan ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Akala nila, tinutukoy yung physical na pagkaalipin na doon sila palalayain. Hindi yun. Sapagkat ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, yung nga nasa title natin, kalayaan yan mula sa kasalanan. Dahil yung sumunod na talata sabi, 8:34, sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Yan ang tinutukoy ng Panginoon. Hindi political na pagkaalipin, kundi alipin ng kasalanan. Mula sa pagkaalipin ng kasalanan, palalayain tayo ng Panginoon. Pero dito muna tayo. Bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Tayong lahat, mga kapatid, dumaan dyan. Ang tao, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan. At ang magpapalaya lamang sa atin sa pagkaalipin dito sa konteksto rito ay ang katotohanan. At upang malaman natin ang katotohanan, di ba? Malalaman ninyo ang katotohanan kapag tayo'y alagad ng Panginoon. At upang maging alagad tayo, kailangan nananatili tayo sa pakikinig at pagtupad ng salita ni Kristo. Nakakita nyo, step by step yan, mga kapatid. Hindi ka mapapalaya sa kasalanan kung hindi ka alagad ni Kristo. Pero hindi ka magiging alagad ni Kristo kung wala sa iyo ang salita ni Kristo. Kaya sa salita ng Diyos nagsisimula. Tapos paliwanag pa ng Panginoon, ito magiging kalagayan pa natin kung tayo'y mapapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang alipin ay walang palagi ang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Yan mga kapatid, common sense. Yan yung natural na pangyayari sa daigdig. Ang slave, lalo na nung panahon na yon, alam naman natin ang alipin. Wala siyang karapatan doon sa pamilya. Wala siyang karapatan sa sambahayan. Unless na ampunin siya, illegal, gawing illegal ang pag-aampon sa kanya. Pero hanggat hindi siya itinuturing na anak, wala siyang lugar doon sa sambahayan.
Ibig sabihin, wala siyang permanenteng lugar sa pamilya. Ang anak, yung anak na tinutukoy rito sa konteksto, ay yung mga malaya. Yung anak, may lugar na doon sa sambahayan. So nagkakaroon tayo ng lugar sa sambahayan ng Diyos kung tayo'y anak. Pero kung tayo'y alipin lamang at tayo'y hindi itinuturing na anak, wala tayong karapatan sa sambahayan ng Diyos. Pero alam naman natin ang pagtuturo ng Biblia na dahil sa ating pananampalataya ay nasasama tayo sa sambahayan ng Diyos. Pero kailangan, mga kapatid, hindi sa salita lang yan. Kailangan nakikita sa ating mga pamumuhay na tayo ay nananatili sa salita ni Kristo. Kaya itong alipin at anak dito, may kaugnayan dito sa tinatalakay ng Panginoon tungkol sa pagpapalaya sa mga tao mula sa kasalanan. Yung sumunod nga na verse, sabi ng Panginoon, kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kung palalayain kayo ng anak, yung anak na tinutukoy rito, ay ang anak ng Diyos. Kung palalayain kayo ni Jesus, kayo'y magiging tunay na malaya. Pero paano ka mapapalaya ng Panginoon? Sang-ayon sa konteksto ng pag-uusap dito, kailangan na nanatili ka sa salita ni Kristo. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Itong mga ginagawa natin pag-aaral at saka yung mga nadidinig ninyo na pagpapayo natin dito, hindi lamang ako, maging yung ibang tagapagturo rito, at ng Biblia, pinapayuhan tayo na patuloy lang tayo na dumalo sa mga pagtitipon at hanggat maaari nga, may personal tayong pagbabasa ng banal na kasulatan. Dibdibin natin, mga kapatid. Dibdiban ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang susi para makapanatili tayo sa salita ni Jesus. At ang sabi pa ng Panginoon, nalalaman ko na kayo'y binhi ni Abraham, subalit pinagsisikapan ninyong ako'y patahin. Alam naman ni Kristo, lahi nga kayo ni Abraham. Kaya may problema kayo eh. Pinagsisikapan ninyo ako'y patahin. Ibig sabihin, hindi totoo. Hindi totoo yung sinasabi ninyo na lahi kayo ni Abraham. Bakit ba nila nagagawa yan? Na pagsikapan ng Panginoon Kristo na siya'y patahin. Ito ang dahilan, no? Sumunod lang. Sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Salita pa rin ng Diyos. Alam niyo, itong buong kapitulo 8 tungkol talaga sa pagpapatibay, sa mambabasa ng kahalagahan ng salita ni Kristo. Talagang, talagang ang isang Kristiyano ay dapat ay maging masigasig sa pakikinig at pag-aaral ng salita ni Kristo. Ito, kaya lumalabas na parabagang salita lang nila na sila'y binhi ni Abraham, pero katotohanan hindi dahil pinagsisikapan nilang patayin ang Panginoon Kristo. Bakit? Sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Ang ibig sabihin lamang ng salitang ito, mga kapatid, walang paglagyan sa inyo, hindi nila matanggap ang salita ni Kristo. Dahil ayaw nilang tanggapin yung mga aral, mga doktrina na itinuturo ni Kristo. Kaya mahalaga na tanggapin ng tao ang mga aral ni Kristo, mga salita ni Kristo. Mahalaga na nananatili ang tao sa salita ni Kristo. Hindi garansya yung uri ng lahi para maging karapat dapat sa Diyos. Ito, pinagmamalaki nila ng lahi sila ni Abraham. Lahi sila ng Diyos. Kahit na sila yung lahi ni Abraham, ngunit wala naman sila doon sa diwa ni Abraham. Si Abraham tapat na mananampalataya sa Diyos. Tinawag pa ng kaibigan ng Diyos. Si Abraham dahil sa kanyang katapatan. Hindi po natin lahi. Kung minsan, alam niyo, yung mga tao, merong racial discrimination. Akala na iba, sila lang, kung advanced country sila, sila lang ang may karapatan na magpaliwanag ng salita ng Diyos. O kaya yung iba, akala nila, lahi sila ng ganyan, o kanilang reliyon, ganyan, yung kanilang sekta, ganyan, sila lang ang may karapatan. Wala, hindi tinitingnan ng Diyos ang pisikal na pinanggalingan natin, kung paano tayo pinanganak nito, kung ano pamilya pinanggalingan natin. Ang mahalaga sa Diyos ay yung pananampalataya.
Pananampalataya na kumikilos. Pananampalataya na may resulta sa buhay ng mananampalataya. Tingnan niyo sa Galatia 5:6. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli, yung pagtutuli, di pagtutuli, tumutukoy yan sa yung pagtutuli sa mga lahi ng mga Hudyo. At di pagtutuli, lahi ng mga Hentil. Pag hindi ka Israelita, gaya natin mga Pilipino, nandun tayo sa kategorya na di pagtutuli. Hindi naman dahil sa hindi tayo tuli. No? Yun ang term ng Biblia. Kasi sa mga Hudyo, required na magpatuli yung kasisilang pa lang na sanggol na sa ikawalong araw niya. Covenant ng Diyos yun at ni Abraham. Sa gisag ng covenant ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham yun. So, Hudyo yan at saka mga Hentil. Mga hindi Israelita. So, Hudyo ka man o hindi ka Hudyo, ang sabi rito ay walang kabuluhan. Para kay Kristo, walang kwenta yan. Lahi. Hindi yan ang pinag-uusapan. Hindi mahalaga. Pag sinabing walang kabuluhan. Means, sabi rito, nor circumcision means anything. Walang kahulugan kay Kristo yan. Kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ang may kabuluhan kay Kristo. Yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag-ibig ang nagpapakilos sa ating pananampalataya. Pangunahin na ang pag-ibig sa Diyos. Di ba? Ano ba yung the greatest commandment? Sabi ng Panginoon, the greatest commandment ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at ng buong kaluluwa mo. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na yan ay nauuwi ang buong kautusan. So pag-ibig, hindi lang paniniwala, hindi lang pananampalataya, kundi meron kang pag-ibig. Kailangan mong pag-ibig sapagkat yan ang magtutulak sa pananampalataya mo upang kumilos. Pero anong klaseng pag-ibig yan? Ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang utos. At kapag tinutupad mo ang kanyang utos, iibigin mo ang iyong kapwa. Yun lang yun, magkakaugnay, hindi mo ba? Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga utos. At ang pag-ibig sa ating kapwa ay isang aplikasyon ng ating pag-ibig sa Diyos. Yun ang mahalaga sa Diyos. Pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi lahi. Hindi yung kategorya mo sa lipunan. Dito nakita natin, sabi ng Panginoon sa Kristo, nalalaman ko na kayo'y binhi ni Abraham. Subalit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ibig sabihin, hindi totoo na binhi kayo ni Abraham. Sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Hindi kayo naniniwala kasi sa salita ko. Kaya napakahalaga ng paniniwala, pagtanggap, pananatili, pagtupad sa salita ni Kristo. So hanggang 38 tayo, no? 37 na, isa na lang, mga kapatid. Sabi dito, sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama. Muli, paulit-ulit, di ba? Ilang beses ba sinabi ng Panginoon sa Kristo yan dito sa kapitulong ito? At doon sa ibang kapitulo, talagang pinangangalandakan ng Panginoon sa Kristo, nililinaw palagi ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang aral ay hindi kanya. Yung sinasabi niya kung ano yung nakita lamang niya sa Ama, sa ibang talata, kung ano yung narinig niya sa Ama, yun ang kanyang ipinangangaral. At tapos dito, mga kapatid, ito, grabe to. At kayo, ginagawa naman ninyo mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Diba? Sino ba yung ama nito? Kiniklaim ng mga Hudyo, ang ama nila, ang Diyos eh. Di ba? Pero alam nyo kung sino yung tinutukoy ni Kristo na ama rito? Tingnan yun, sabi ng Panginoon. Ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Para masagot yan, susungkitin na natin yung verse na gagamitin natin sa next session natin. Kasi hanggang 38 lang tayo eh. Yung 8:44 para hindi naman na maiwan sa inyong isipan na nakabitin. Sino ba yung amang tinutukoy rito? At sabi ng Panginoon, ginagawa naman ninyo mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Yung inyong ama rito ay hindi yung ama ni Kristo ang tinutukoy. Magkaiba sila ng ama, bagamat kiniklaim ng mga Hudyo, nakausap dito, na ang ama nila ay ang Diyos.
O, susungkit lang tayo no, sa talatang gagamitin natin sa next meeting. Kaya pinutol ko lang para maging malinaw lang. Sino ba yung ama rito na tinutukoy ni Jesus? Na ama ng mga kausap niya, na ayaw manampalataya sa kanya, na ang salita niya ay walang lugar sa kanila. Ito mga kapatid sa 8:44. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Mabigat yan. No? Napakasakit yan mga kapatid. Kung kayo pagsabihan ng ganyan, masakit yan. Sabihin, ang ama natin ay yung dyablo. Samantalang kiniklaim natin na ang Diyos ang ating ama. Okay, didetalye natin yan sa lesson. Pinakita ko lang sa inyo sa lesson next week. No? Pinakita ko lang sa inyo para hindi lang naman kayo mabitin kung bakit ganyan ang salita ng Panginoon. Ginagawa naman ninyo mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. So yan mga kapatid, ang ating coverage, 8:31 hanggang 38. Pero gaya rin natin, hindi tayo dyan natatapos. Huwag mo na kayo umalis. Meron tayong aral mensahe. Tungkol dito sa title natin na kalayaan mula sa kasalanan. Yan ang nakita natin dito. Mapapalaya tayo ng Panginoon sa Kristo mula sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, kung tayo nananatili sa salita ni Kristo. Bagamat tayo mga kapatid ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga sarili nating mga gawa. Ngayon bilang mga sinasabi nating mga alagad tayo ni Kristo, kinakailangan magkaroon pa rin tayo ng pagsisikap. Hindi dahil para maligtas, para makapanatili tayo sa pagiging tunay na alagad ni Kristo. So meron tayong gagawin. Hindi naman totally na tanggapin mo si Jesus. Bilang Panginoon tagapagligtas, wala ka nang gagawin. Meron tayong gagawin mga kapatid. Kinakailangan ma-maintain natin yung karapatan na ipinagkaloob sa atin bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang mga alagad ni Kristo ay dapat ding kumilos na gamitin ang kapangyarihan ng pagpapalaya ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tingnan nyo sa mga huling talata na ating babasahin. 3 talata na lang po ito. Dito sa Roma 6:16 hanggang 18. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sinusulatan niya mga Christians na to, na taga-Roma. Ang sabi, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod. Ibig sabihin lang yan, balikan natin, ibig sabihin lang, kung kanino daw natin inihandog o inaalay, o kung kanino natin sinusurrender, o kung kanino tayo nagpapasakop, ganun yan eh. Kung kanino ninyo inahandog ang inyong sarili bilang alipin, yun ang sinusunod natin. Sino ba nasusunod sa atin? Sa buhay natin? Yung kasalanan ba? Sabi rito, kung kanino niyo inahandog, kayo yung mga alipin niya na inyong sinusunod. Kapag nasasakop tayo ng sino man o ano man, sinusunod natin yun. Tayo'y alipin nun. Kaya ito yun mga kapatid. Si Kristo ba'y Panginoon mo talaga? Pag Panginoon mo, alipin ka ni Kristo. Hindi ka alipin ng kasalanan. Susundin mo si Kristo. Sabi na, kayo mga alipin niya na inyong sinusunod. Kung ang sinusunod mo ay hindi si Kristo, sino ang sinusunod mo? Kasalanan? O si Satanas? Sabi nga rito, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan. O kapag sinusunod mo yung kasalanan, alipin ka ng kasalanan. At ang kasalanan yan, hahantong sa kamatayan. At alam natin na kamatayan. Hindi lang yung malalagot ang hininga mo. Meron pang ikalawang kamatayan, di ba? O kaya, unang pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Or obedience resulting in righteousness. Yan yung pagsunod sa Diyos. Nahahantong sa righteousness, sa katuwiran. Kailangan magdesisyon tayo kung ano ang ating susundin. O bakit ba sinusulat ni Pablo yan? Di ba ba?
Para maging malinaw ang katayuan ng mga mananampalataya doon. Uy, sinasabi ninyo na kayo mga Kristiyano. Watch out, tingnan nyo. Sino ba sinusunod ninyo? Si Kristo ba o ang kasalanan? Yung pagiging matuwid ba? O yung kasalanan patungo sa kamatayan? Kaya mga kapatid, huwag tayong relax. Huwag tayong magpabaya na makapanatili tayo sa salita ni Kristo. Huwag natin pababayaan yung ating katayuan bilang mga mananampalataya. Sabihin natin, ligtas na tayo. Kahit ano mangyari, ligtas na tayo. Kung hindi ka na nag-aaral sa salita ng Diyos, paano ngayon yan? Baka manlamig ka. Pero itong mga sinusulatan ni Pablo, maganda naman ang kalagayan. At makikita natin yung kalagayan natin noon at dapat kung ano ang dapat na kalagayan natin ngayon. Sa Roma 6:17 ang sabi, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin ng kasalanan, yan ang kalagayan natin. Dati tayong alipin ng kasalanan. Kayo'y taos-pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay ipinagkatiwala kayo. Ipinagkatiwala kayo. Parang doon kayo ibinigay sa anyo ng aral. Doon sa salita ni Kristo. Di po ba? Aral doktrina. Kaya dito mga kapatid, nakita natin. Salamat sa Diyos na bagamat kayo'y dating mga alipin. Yan ang kalagayan natin. At makikita natin, alipin ng kasalanan, past tense na yan. Dapat. Paano naging ganun? Paano gumanda ang kalagayan nila? Dahil kayo'y taos-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon na ipinagkatiwala kayo. So, merong pagsunod, merong pananatili sa salita ni Kristo. Yun ang makapag-aahon sa atin para hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya importante mga kapatid na nag-aaral tayo palagi ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang magtuturo sa atin, magpapaalala palagi sa atin at magbibigay sa atin ng wisdom, ng karunungan at kaunawaan kung paano tayo mamumuhay rito bilang mga pinalaya na ni Kristo mula sa kasalanan. At ang sabi pa rito sa 18, sa huling talata natin, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. So yung freedom na natamasa natin, freedom mula sa kasalanan, nataglay natin, nananatili tayo sa salita ni Kristo. Hindi naman ibig sabihin na malaya na tayo kahit ano pwede natin gawin. Malaya na tayo sa kasalanan. So tayo ngayon ay obligado ngayon. Alipin na kasi tayo ngayon. Hindi na kasalanan. Alipin tayo sa paggawa ng matuwid. Ibig sabihin, dapat sinusunod natin kung ano yung matuwid sa harap ng Diyos. Ano ba yung matuwid? Di yung salita ng Diyos ang magtuturo sa atin kung ano ang matuwid na gagawin natin. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo malalaman ang matuwid. Kaya mga kapatid, yung freedom sa kasalanan na tinutukoy ng Biblia para sa mga nananatili sa salita ni Kristo. Kaya naman, naging malaya na tayo sa kasalanan, pero alipin pa rin tayo sa paggawa ng matuwid. So, yung kailangan natin gawin, mga kapatid. At yan po ang ating aralin ngayon. Naway nakapagdulot ito sa atin ng mga karagdagang kasiglahan at kaalaman para sa ating mga pinalaya na ni Kristo mula sa alipin o pagkaalipin ng kasalanan. Tayo ngayon magpatuloy na manatili tayo sa salita ni Kristo. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon, tayo po'y muling manalangin.